Naalala niyo po ito si Tatay Alfredo Idriano na ating pinuntahan siya na siya po ay merong stage 4 cancer at isa rin po siya sa nakakatuwang sa gawain ng Panginoon sa ating evangelism. At nung pagpunta po natin sa kanila ay nagpahayag siya ng testimony na sinasabi niya sa kanyang testimony na nasayang yung kanyang mga panahon, na late na siya nakakilala sa Panginoon, ginamit niya yung kanyang oras, lakas, buhay sa mga hindi bagay ng Panginoon. Ginamit niya ang oras niya sa mga material at makamundong bagay. At ito yung kanyang pinagsisihan na sana noon pa ay nakakapaglingkod na siya sa Panginoon. Ngunit ito na po yung nangyari sa kanya ngayon. Siya po ay tuluyan na pong pinagaling ng Panginoon. Wala na po siyang stage 4 cancer. Siya po ay kapiling na ng Panginoon ngayon dahil ito na po yung kalalagayan ni Tatay Alfredo. Noong March 25 po pala ay siya ay pumanaw na. Sa biyaya ng Panginoon, tapos na po yung paghihirap, tapos na yung sakit. Kaya alam niyo po mga kapatid, napakasarap sa pakiramdam na kung ikaw ay may tunay na relasyon sa Panginoon, hindi ka mangangamba pagdating sa kamatayan. Alam niyo po nung pagpunta namin sa kanila, talagang panatag si Tatay Alfredo Idriano na kung dumating man ang takdang oras sa kanya, ay alam niya na meron siyang pananampalataya sa Panginoon at hindi siya natatakot sa kung ano yung mangyayari sa kanya. Ang pinagsisisihan niya lang na hindi siya agad nakapaglingkod sa Panginoon nung siya ay may lakas pa, nung kaya niya pa na makapaglingkod sana sa Panginoon. At yun lamang yung pinanghihinayangan niya na sana maaga siyang nakakilala sa Panginoon at mas maaga siyang naglingkod sa Panginoon. Dahil sinasabi niya sa kanyang testimony doon, naubos lang yung kanyang oras sa pagtatrabaho, sa pagbibisikleta at ang mga material na bagay sa mundong ito. Kaya alam niyo mga kapatid, ang lesson po sa pangyayaring ito sa buhay ni Tatay Alfredo Idriano na ang buhay ay napakaiksi lamang po. At ang buhay ay hindi na natin marirewind kung ano yung nangyari sa atin. Kaya alam niyo po, lagi kong sinasabi, hanggat tayo ay malakas pa, hanggat kaya pa natin, maglingkod na tayo sa Panginoon. Kung maaga ka nakakilala sa Panginoon, huwag mo na sayangin yung oras mo sa mga worldly things, kundi doon ka sa mga spiritual things, sa mga godly things, doon sa mga bagay ng Panginoon. Dahil alam niyo po, yan lang naman ang makikitang record sa atin sa langit. Yung mga ginawa po natin ng mga worldly things nung tayo ay mga wala pa sa Panginoon, hindi po yan makakount pagdating natin sa langit. Ang tanging mabibilang lamang po doon ay kung tayo ay nakapaglilingkod na sa Panginoon. Kaya alam niyo po, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, lahat naman tayo dadaan sa harap ng Panginoon. Lahat ng ating mga ginawa ay susubukin sa pamamagitan ng apoy. Nawa yung mga ginagawa natin habang tayo ay nabubuhay pa, ayan ay papasok sa precious stone, gold, or silver. Huwag naman ho sana nadadaan pa Wag naman sana na ang ating mga ginagawa ay papasok lang sa wood, hay, stubble na binanggit po yan sa Corinthians. At yan po yung mangyayari sa atin sa pagharap natin sa Panginoon sa judgment seat of Christ. Kaya alam niyo po mga kapatid, wala na tayong dapat sinasayang na oras o lakas natin pag tayo ay nandito pa sa mundo habang may lakas pa, habang nabubuhay pa at mananampalataya ka naman ng Panginoong Jesucristo. Gawin mo ng lahat ng iyong makakaya na mapaglingkuran ng Panginoon dahil nakita niyo naman po yung ating buhay nung wala pa tayo sa Panginoon. Puro sayang, puro walang kwenta yung ginagawa natin. Dahil tatandaan niyo po, sinabi ng Isaiah, ang ating mga katwiran, ang ating mga ginagawang mabuti ay maruming basahan lang yan sa harap ng Panginoon hanggat hindi tayo nakakakilala sa Kanya, hanggat wala tayong relasyon sa Diyos, hanggat hindi tayo anak ng Diyos. Kaya alam niyo po, ngayong mga panahon na ito, kung nakikita mo ang mga bagay na ito, ang buhay ay lilipas. Mabilis lang po ang buhay. Kaya gamitin mo na yung buhay mo, yung lakas mo na mapaglingkuran ng Panginoon. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po. God bless you all.